ilang mga mahal sa buhay. Nakatutok si Susan Enriquez live mula sa Malolos, Bulacan. Susan. Mike, malaking tulong sa pamilya ng mga OFW ang kanilang pagtatrabaho doon. Pero dahil sa kaguluhan sa Libya, nais ng kanilang mga mahal sa buhay na umuwi na muna sila para magkaroon sila ng kapanatagan ng kalooban. Dito sa Sitio Tawiran, Panasahan, Malolos, Bulacan, inabutan namin ang may bahay ng ilang OFW na nasa Libya. Ang mga mister nila, pawang nagtatrabaho sa minahanang langis doon. Halos 20 taon na raw pabalik-balik ang mga asawa nila roon, kaya nila napag-aral ang mga anak at nakapagpatayo ng mga bahay. Pero dahil sa gulo sa Libya, gusto ni Arlene Dayaw na umuwi na muna ang asawa, lalo tapos na sa kolehiyo ang dalawang anak. Dahil nga po pagtanda namin, wala kaming mahirap pong umasa sa anak. Kung pwede po silang pauwiin na lang po kaysa po silang maipit sa gulo. Si Erlinda Dayaw noong linggo pa huling nakausap ang kanyang asawa at anak na nasa Libya. Malayo naman daw sa gulo ang mag-ama, pero ang inaalala niya, pag tumagal ang gulo sa Libya. Yun ang kinatatakot nga lang namin. Kung magtagal, paano pagkain nila? Siyempre mauubos yun sa dami nilang yun. Matindi rin ang pag-aalala ni Marites Punsalan at Lina Dayaw. Puro text na lang kasi at di na nakakausap ang mga asawa. Hindi ko pa makontak nung pang nakarang linggo. Hindi ko makontak. Kung pwede po sana talaga dapat makauwi muna. Mas tumindi ang pag-alala ng mga may bahay sa kanilang mga mister sa balitang natanggap sa Libya. Pinahinto ang trabaho nila. Hindi po sila makatawag kahit saan po. May pinasabog daw pong isang parang drilling po, kaya lang di po company ng ADWOC. Kawalan man sa kanila kung titigil sa pagtatrabaho sa Libya ang kanilang mga asawa, pero gusto nilang may gawing paraan ng gobyerno para umuwi ang mga ito. Umaasa ang pamilya ng mga OFW sa Libya na sa paglala ng sitwasyon sa Libya ay mabilis na may patutupad ang contingency measures ng pamahalaan para makauwi sa Pilipinas ang mga nais nang umuwi. Mike? Susan, sa kapakanan ng mga kamag-anak ng mga OFW na kasama mo dyan sa Bulacan, inuulit ko ulit yung hotline ng DFA. 24 oras daw itong bukas. Pwede nila itong tawagan para sa mga katanungan nila. Inuulit natin, 834-4580. Susan, pakipamahagi na lang dyan. Baka sakaling hindi nila narinig o napanood kanina lamang. 834-4580. Ang hotline ng DFA, 24 oras, Susan, para sa mga kamag-anak. Susan. Okay, maraming salamat, Mike. Maraming salamat, Susan Enriquez. At dahil nga po sa patuloy na paglala ng sitwasyon sa Libya, gayon din sa Bahrain at sa Yemen, ipinagbabawal muna ng ating gobyerno ang pagpapadala ng mga OFW sa mga naturang bansa. Nakatutok si Steve Dailisan. Ganito ang gulong sumiklab sa Libya bunsod ng pagsasagupa ng mga nagpoprotesta at alagad ng batas doon. Pero bale wala raw sa 55 anyos na si Reynaldo Malila ito kesa manatili rito sa bansa na walang permanenteng trabaho. Sa Libya sana ang punta niya para maghanap buhay. Mag-stay ka dito sa Pilipinas, wala naman trabaho ibigay sa akin dyan. Trabaho yung stay ko dito. Si Lorena Cuprado na caregiver naman sa Bahrain, takot daw ang kanyang pamilya na bumalik pa siya roon pero kailangan. Okay lang ba babalik ako? Hindi kaya delikado. Sabi nila, okay naman daw sila. Kaya yun, bumalik na lang ako. Babalik na lang ako. Sabi nga ng mga kapatid ko, kaya doon ba't babalik ka? Buuman ang loob ng dalawa na umalis, di naman uubra dahil sinuspinde ng DOLE ang pagpapadala ng mga manggagawang Pinoy sa Libya, Yemen at Bahrain. Sa tala ng DFA, mahigit sa 30 OFWs kada araw umaalis papuntang Libya, 45 sa Bahrain at 4 sa Yemen. Kaya aabot sa mahigit 26,000 Pilipino ang nasa Libya, 50,000 sa Bahrain at 3,000 naman sa Yemen. Ang aming temporary deferment ng contract processing and deployment is just to be sure na hindi na madadagdagan yung mga problema on site at palipasin talaga hanggang maging maayos na yung sitwasyon. Ang OFW na si Joy Hakusalem Balani na nasa Yemen, pinaalalahanan ng mga kasamang Pilipino roon. Kami, except because hindi kami lumalapit talaga dun sa areas where there are really heavy demonstrations or the anti and government supporters kasi napaka-violent. Ang pamilya Abay naman na may kaanak na nagtatrabaho sa Benghazi Airport sa Libya, alalang-alala. Wala raw kasing malinaw na tugon ng DFA sa mga tawag nila, kaya kay Pangulong Aquino na sila dumudulog. To President Noy, alam ko na tulad nga ikaw, nawalan ka ng father. Sana naman, wag mo kaming hayaan na
kami nagtiwala kami sa'yo kasi we believe in you. Sana wag mo kaming ma-disappoint. Ang pamilya Navera naman, 2 kaanak sa Libya ang pinoproblema. Ilang araw na rin silang walang tulog sa kahihintay ng balita sa TV at pakurap-kurap na tawag mula kina Ellsworth Navera na nasa Hamada at Rodel Hipolito na nasa Brega City. Pinutol na raw ng gobyerno ng Libya ang internet connection doon kaya ang video sa Facebook ang kanilang pinapanood pag nangungulila. Hindi nga namin alam kung anong pakiramdam, Diyos ko, para kami nakalutang, lahat kami. Sa panayam ng GMA News kay Rodel sa telepono, niransak daw kahapon ng kanilang barak sa Brega City at kinuha rin ng mga anti-government protesters ang mga pagkain at kagamitan. Nasabi naman sa amin na hindi naman kami sasaktan. Ang gusto lang talaga nila ay kunin lang yung mga kung ano yung meron kami mga gamit dito. Kasi nasa oil and gas industry kami. So marami kami mga tools, mga crane, mga sasakyan. So yun lang ang kinuha nila kahapon. Sa Derna City naman, maiyak-iyak ang isang nurse na si Boyet matapos daw pasukin ng mga ralista ang kanilang tinutuluyan. Pinagtatadyakan yung mga pintuan. Although yung purpose naman pala nila is kukunin lang yung mga flat na bakante gawin. Of course, lahat kami ninervyos. Isang task force na ang binuo ng Labor Department na pangungunahan ni dating Libya Labor Attaché Nasser Mustafa para personal na alamin ang sitwasyon ng mga OFW sa Libya. Payo sa mga OFWs doon, manatili sa mga barracks at huwag makihalo sa mga kilos protesta. And the employers are in close coordination with the embassy on the situation of the workers. Mga employers nila ay may ready contingency plan, meron silang evacuation plan, meron silang safe houses. Sa panalangin na lamang daw kumakapit ang mga kaanak ng mga OFW sa Libya para tuluyan ng matigil ang kaguluhan doon at makauwi ng ligtas ang kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Ang hamon naman ng grupong migrante sa Administrasyong Aquino, maglaan pa ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino para hindi nakakailanganin pang hanapin ng magandang kapalaran sa lupang dayuhan. Steve Dailisa, nakatutok, 24 oras. At gaya ng babala ng Department of Energy, tumaas na nga ang presyo ng mga produktong petrolyo. Pero agad nilinaw ng Department of Energy na wala tayong krisis sa langis kahit pa may kaguluhan sa ilang bansa sa Middle East. Nakatutok si Bernadette Reyes. Walang kaabog-abog, biglang nagtaas ng presyo ang mga oil companies. Naunang nagtaas ang Shell, Caltex, Petronas Total, 50 centavos sa kada litro ng diesel, 50 centavos din sa gasolina. Mamayang hating gabi magtataas din ang Eastern Petroleum. Bumanat naman ng kilos protesta ang grupong Piston sa tapat ng isang mall. Mayado po kami talaga dahil dapat i-announce po nila. Yun talagang legal. Kaso hindi na po Iba po sa ngayon. Paliwanag ng DOE, hindi naman daw nagkulang ang mga oil companies sa pag-abiso sa kanila. Yung kasing announcing price movements, hindi siya requirement sa isang free market. Diba? Ang requirement sa kanila is to inform us, which they did. Ngayong taon, 325 na ang nadagdag sa presyo ng diesel, 225 naman sa gasolina. Ngayong tila hindi pa aawat ang pagtaas ng presyo sa petrolyo. Pangamba ng Management Association of the Philippines, baka hudyat na ito ng oil crisis, lalo pat may kaguluhan ngayon sa Yemen, Libya at Algeria na may produksyon ng langis. May feel na kaming ganun. We'd like to help government by creating task forces. If there are issues to be addressed, we'd like to be mas proactive kaysa reactive. Pagsisiguro ng Energy Department, hindi apektado ng kaguluhan ngayon ang supply ng langis sa bansa. Nagbawas man kasi ng produksyon ng Libya, maliit lang ito at hindi rin dito nag-aangkat ang Pilipinas. Saudi Arabia, UAE, Oman at Iran ang pinagkukunan ng supply ng Pilipinas. Ang pinaka-main route ng ating importations is through the Persian Gulf. As long as ini-involved yung ating supplier, and yung mayroong free flow of the cargos. Wala tayong problema. Milyon-milyong motorista ang maapektuhan sakaling maulit muli ang oil crisis. Pero ngayon pa lang, naghahanda na ang DOE sa pamamagitan ng isang National Oil Contingency Plan. Kasama rin ang paghahanap ng alternatibong mapagkukunan ng petrolyo at ang posibilidad na irasyon ng petrolyo kung kinakailangan. Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Ito na po yung mga detalye ng una naming binalita sa inyo ngayong gabi. Hindi bababa sa 65 katao ang kumpirmadong patay sa malakas na lindol sa bansang New Zealand kanina.
Ayon sa ating Department of Foreign Affairs, walang Pilipinong napaulat na nasaktan o namatay sa lindol, pero may natanggap na tweet ang GMA News kanina. Kaugnay sa umano'y ilang Pilipinong natrap sa pagbuhuro o nakatutok sila. Laroke. Idinitalya naman ni Vice President Jejomar Binay ang naging takbo ng pakikipag-usap niya sa mga opisyal ng China na nagresulta sa pagpapaliban ng pagbitay sa 3 Pinoy na sangkot sa drug trafficking. Nakatutok si John Consulta. Isang oras pa lang daw ang pakikipag-usap ni Vice President Jejomar Binay sa mga opisyal ng China noong nakaraang Biyernes. Nagdesisyon na ang mga ito na ipagpaliban ang pagbitay sa 3 OFW na nahatulan ng drug trafficking. Sa pakiusap daw ni Binay sa mga Chinese official, nabanggit ang tungkol sa pagkakaibigan ng dalawang bansa at ang pagdiriwang ng EDSA People Power 1 ngayong linggo. Ito historical kahit na sila mismo ay inaamin nila na wala pa sa kasaysayan ng kanilang judicial system na nagkaroon ng postponement o stay of execution. Nilinaw daw ng mga Chinese official na ang anumang maibigay nila ay nakapaloob sa batas ng bansa nila. Hindi raw malinaw kung kailan ang itataktang bitay sa 3 OFW o kung matutuloy ba ito. Hindi rin daw tiyak kung ibababa na lang sa habang buhay na pagkakakulong ang parusa o magkakaroon ng retrial o reassessment ng kaso. Postponement of the execution within the scope of China law. So, kung ano yung scope na yun at kung ano yung China law yun, kung ano proseso nun, hindi ko na alam yun. Ang Department of Justice naman, iimbestigahan kung paano nakakalabas ng bansa ang mga Pinoy na may bitbit na illegal na droga nang hindi na-detect. Pinire-review na rin ng kalihim ang records ng Bureau of Immigration ng mga kahinainalang dayuhan na maaaring sangkot sa International Drug Syndicate, alinsunod na rin sa direktibang ibinigay ni Pangulong Aquino. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Balot po ngayon ng abo ang bayan ng Irosin sa lalawigan ng Sorsogon. Ang dahilan ay ang pagbubuga ng abo ng Bulkang Bulusan. Nakatutok doon live si Rauna Crisostomo. Rauna, kamusta dyan? Mike, literal na namuti ang bayan ng Irosin dito sa Sorsogon matapos muling mag-alboroto ang Bulkang Bulusan kahapon, kung kailan naitala ang pinakamalakas sa pagbuga ng abo ng bulkan mula nung nakaraang taon. Saan man lumingon, balot ng abo ang barangay Kogon sa Irosin. Ang mga daan namumuti pa sa abong dala ng ash explosion kahapon. Bakas din sa mga puno't halaman ng kapal ng abong ibinuga ng bulkan. 2 ulit nagbuga ng abo ang bulkan kahapon. Ayon sa FIVOX, ito ang pinakamalakas sa pagbuga ng abo ng bulkan mula noong Nobyembre ng nakaraang taon. Umabot sa 3 kilometro ang taas ng pagbuga ng abo, pero nananatiling nasa alert level 1 ang bulkan habang hinihintay pa nila ang resulta ng analysis sa ash sample kahapon. May napansin din si Mang Ben Dumetita sa ibinugang abo kahapon na parang mga buhangin na raw sa laki. Ngayon na lang umaga nang maglinis ako ng bubong namin. Na ibang-iba sa nag-ano nung nagputok. Ngayon ang bumababa, buhangin na, hindi na abo eh. Anong kinatatakutan niyo? Kung maging yung iba, ang tawag lang, yung magma. Si Nanay Araceli Estipona nagkwento sa Dinanas kahapon bago umalis patungong evacuation center kanina. Nagdilim daw ang kalangitan na para bang gabi na. Sa tagal niyang residente ng barangay, kahapon lang daw siya lubusang nangamba sa kanilang kaligtasan. Ang taas ng abo at saka dalawa yung abo. Ang isa nakatayo, ang isa pa ganyan, no? Dito nagbagsak. Mulat sa pool na pagtuga. Ngayon lang marami talagang abo dito. Nag-ikot na rin kanina ang mayor ng bayan para tingnan ang kalagayan ng mga taga-barangay Kogon. Sila raw mismo ng mga rescuers kahapon nagkandahirap sa kung paano aabutin ang mga residenteng apektado ng pagputok ng bulkan. Naunahan kami ng bagsak. Yung unang rescue na pinapunta ko rito nakapasok pero hindi naman nakalabas dahil sa dilim. Kami naman ng mga konsyel ko, naipit na kami dyan sa labas ng barangay at inabutan kami ng dilim. Hanggang talagang napakadilim niya. Grabe yung abo. Halos 500 residente o mahigit 100 pamilya mula Barangay Kogon ngayon ang nanatili sa evacuation center. Mulit-muli naman ang paalala ng FIVOX, bawal pa rin ang pagpasok sa 4-kilometer danger zone. Mike?
Rona, kamusta naman ang bulusan ngayong araw na ito? I'm sorry, Mike, pwedeng pakiulat ng Kamusta tanong? naman ang bulkang bulusan ngayong araw na ito, Rona? Mike, kanina napansin natin yung bulkan buong araw siyang binalot ng ulap kaya hindi raw makita ng mga taga-FIVOX kung ano ang lagay niya ngayon. Pero patuloy ang kanilang pagbumonitor ng bulkan, lalo't hindi pa nila alam kung ano nga yung nagiging characteristics ngayon ng bulkan. Ang pinaka-inaantay nila ngayon, yung resulta ng ash analysis na ipinadala sa FIVOX dyan sa Maynila para matukoy nga kung mananatili bang phreatic eruption itong pagputok nitong bulkan o magdudulot na siya ng magmatic eruption. Mike? Hindi naman nagbuga ng abo o walang abong umabot dyan sa may Irosin ngayong araw na ito, Rona? Mike, sa ngayon, Mike, sa mga oras na ito, yung abong na iwan dun sa mga halaman, sa mga puno, dinadala ito ng hangin. Kaya habang nagsasalita ako ngayon, meron akong mga nalalanghap na abo. Mahirap nga na walang mga proteksyon, lalo na yung mga gas mask o kahit na anumang mga basang tuwalya na pwedeng pantakip sa ilong, sa bibig, lalo na pati na rin sa mata dahil nga sa lagay ng panahon ngayon, mahangin dito, minsan umuulan, umaambon-ambon, pero ang panalangin actually ng mga taga rito, Mike, sana daw kahit paano bumuhos ng konti yung ambon para kahit papaano ay mawala-wala yung mga abong na ipon sa mga halaman, sa mga bubong at sa paligid na rin. Mike? Maraming salamat, Rona Crisostomo. Chika Minute! Hey there mga kapuso, oras na naman para sa mga maiinit na chika. Lovey Poe very happy sa pag-arangkada ng kanyang showbiz career ngayon. Ano naman kaya ang masasabi niya sa nalalapit na pagsentensya sa rumored boyfriend niyang si Congressman Ronald Singson sa Hong Kong? At Dennis Trillo muling pumirma ng kontrata bilang Kapuso Talent. Nagkwento pa tungkol sa last-minute Valentine date nila ng girlfriend na si Jeneline Mercado. Tutukan yan at iba pang chika, maya-maya lang. Susunod, talamak na nakawan ng motorsiklo sa Bulacan. Gawa umano ng sindikatong may kasabwat na mga pulis. Proseso ng impeachment laban kay Ombudsman Mercedes Gutierrez pinagulong na sa Kamara. Eksklusibo, mapapanood ninyo ang astig na tour bus ng ating team Ascal. Mahigit 100 tinatawag ng mga pilot whale na yan napadpad sa dalampasigan sa New Zealand at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras. Iba yung pag-iingat po sa mga kung tawagin mga rider at yung mga nagmay-ari ng mga motorsiklo. Bukod sa tumataas po ang bilang ng mga aksidente, dumadami rin daw ngayon ang insidente ng pagdanakaw sa motorsiklo. Panuorin niyo po si Dano Tingkungko, naka-alerto 24. 25,000 pesos lang ang halaga ng bawat isa sa 19 na motorsiklo itong nasabat ng Bulacan Police. Nakaakit dahil karaniwang 35 hanggang 65,000 pesos ang halaga ng isang segunda manong motorsiklo. Pero ang sabit, puro karna pa mga ito. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na isang sindikatong kasabwat ng mga pulis umano ang nasa likod ng talamak na nakawan ng motorsiklo na ibinebenta naman sa Metro Manila. Pero di lang daw sa Bulacan talamak ang nakawan ng motorsiklo. Sa datos na hawak ng GMA News Research, tumaas ang insidente ng pagkarnap ng motorsiklo sa bansa. Mas marami pa kesa insidente ng pagkarnap sa mga kotse. Kung hindi raw kasi nagagamit sa krimen tulad ng mga riding in tandem na pang-hold up, madalas china-chop-chop ang mga nakaw na motor. Normally, ang ginagawa sa mga nakakarnap ng motor o yung mga ninanakaw, binibenta nila chop-chop. Motorcycles are now cheap, but it's easy to get a license and get a registration. It has become the most accessible vehicle, not only for the regular, ordinary citizens, but for the criminals as well. Bukod sa lumalalang kaso ng nakawan ng motorsiklo, lumalaki rin ang problema ng mga aksidenteng kinasasangkutan ng mga nagmomotor. Si Carlo Fernandez, mag-iisang taon ng rider pero kahit anong pag-iingat daw niya, na-aksidente pa rin siya nito lang nakaraang Disyembre sa Marikina.
Hanggang ngayon, iniinda pa rin ni Carlo ang bali sa balikat, pilay sa kaliwang paa at samot-saring galos na tinamo niya sa aksidente. Hindi ko po kabisado yung lugar. Tapos yung pababa ng konti, bumilis ng konti yung takbo ko. Tapos nung nahaharangan ako, hindi ko na nakita yung mga kasama ko. Yung pala yung may tulay, mahahati siya. Ano ako dun sa gutter, nabigla ako dun sa gutter. Sa datos pa rin ng GMA News Research, kada taon din tumataas ang aksidente sa motorsiklo. Ayon sa isang riders group, maraming pag-iingat ang kailangan makasanayan para mas maging ligtas ang lansangan sa mga motorsiklo. Sa motorcycle, sinasabi nga nila, yung isang paa mo, nasa hukay. No, kasi alam mo, sasabihin namin, yan yung mga lasinggero. Pag umiinom ka talaga, tapos yung mayabang ka sa motor, dalawang paa mo agad nasa hukay. Pero kung disciplined rider ka, hindi ka offensive, defensive rider ka, diyan mo mapipil ang sarap ng motor. I think we ought to regulate the industry, especially as it starts to grow, in a way that will not stunt that growth. Why and how so? And by what measures? Well, to minimize the number of accidents, to minimize the misuse. Pero may regulasyon man o wala, malaki raw ang responsibilidad ng rider para pangalagaan ang kanyang kaligtasan. Number one namin talaga is, pagka nakainom ka na, miski na isang beer lang yan, huwag ka na magmaneho, iwan mo na yung motor mo. Bakit, sir? Well, number one, yung sense of balancing mo. Dalawang gulong yan. So napaka-importante yung sense of balancing. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras. Kasado na ang impeachment proceedings laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez sa Kamara. Masama ang loob ni Gutierrez dahil tila daw minamadali ng Kamara ang proseso laban sa kanya. Nakatutok si Ivan Mayrina. With 21 members in favor of the motion and 5 against, the motion is hereby approved. Sa botong ito ay kinasana ng House Justice Committee ang impeachment proceedings laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Nitong nakaraang linggo, sinabi ng Korte Suprema na wala ng hadlang sa mababang kapulungan para ipagpatuloy ang impeachment proceedings laban kay Gutierrez. Pero nagkaroon pa ng mahabang diskusyon dahil may karapatan ng Ombudsman na iapila ang desisyon ng Korte. There is no more obstacle for this committee to hear unless there is another status quo order issued by the Supreme Court. It has spoken. An ancillary remedy, once lifted, is lifted. And therefore, I believe that at this particular point of time, the impeachment case of Merceditas Gutierrez shall proceed. What good would it do for us to rush this procedure if it will just take 15 more days before it lapses into finality? I guess that it is more prudent for us to exercise legislative restraint and courtesy on this regard. Pero ang pinakamaring argumento ay nagmula sa Vice Chairman ng komite na si Ilocos Norte Representative Rodolfo Fariñas. Tinukoy niya ang separate concurring opinion ni Senior Associate Justice Antonio Carpio kung saan isinalaysay nito na tila di dumaan sa tamang proseso ang paglabas ng status quo ante-order ng Korte. All the justiciars should have been given time, at least an hour or two, as it is the practice in such urgent cases, to read the petition before voting on the issuance of the status quo ante order. Unfortunately, this was not done. So, Mr. Chairman, it is now apparent that the Supreme Court restrained the House of Representatives without even reading the petition. Nauna nang sinabi ni House Speaker Sonny Belmonte na hihintay nila maging pinalang desisyon ng Korte Suprema bago pwedeng ipagpatuloy ang impeachment proceedings. Pero nagbago na raw ang isip nito matapos ang pulong kagabi kasama ang legal team ng Kamara. The legal team advised that we did not have any obstacle in proceeding with the impeachment case of Ombudsman Merceditas Gutierrez. So that's why we felt that it was necessary to take a committee action. Pero para kay Senador Miriam Defensor Santiago, walang dapat ipagmadali. To avoid embarrassment, since it's not going to prejudice the actual case of impeachment, why don't we just wait for it to become executory? I think it's only about 15 days. There is no need to rush this.
Ngayong hapon din ay pinadalhan na ng sulat ng komite si Gutierrez para pasagutin ito sa loob ng 3 araw kaugnay sa impeachment laban sa kanya. Masama naman ang loob ni Gutierrez sa hakbang na ito ng Kamara, lalo't may 15 araw pa siya para maghain ng apela sa Korte Suprema. Bakit naman nagmamadali? Bakit naman hindi makapaghintay? At kung if they were in my place, ano magiging feeling nila? Marisikaw man kung gano'n naman na, why the hurry? Ako naman, kung nasa tamang proseso, I'm willing to answer. Anytime, anywhere. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 oras. Matapos niyang babagsakin ang Mexicanong si Fernando Montiel, kinilala si Nonito The Flash Donaire Jr. bilang number 1 na rated na bantamweight ng prestiyosong kilalang-kilala sa buong mundong The Ring Magazine. 2 resolution naman ang inihain sa Senado para kilalanin ang tagumpay ni Donaire. Nakatutok si James Velasquez. Pinahanga ni Nonito The Filipino Flash Donaire ang buong mundo nang pabagsakin sa ikalawang round ang Mexicanong kampiyon na si Fernando Montiel. Para kilalanin ang panibagong karangalang ito sa Pilipinas, 2 resolusyon ang inihain sa Senado para bigyang pugay si Donaire. At dahil na-knockout na si Montiel, ang sinasabing nangunguna sa bantamweight division, si Donaire na ngayon ang kinikilala bilang number 1 rated bantamweight ng The Ring Magazine at tinaguri ang Biblia ng boxing. At mula naman sa number 5 sa pound-for-pound ranking, umakyat siya sa 3 pwesto sa listahan. Sa ipinakitang gilas ni Donaire, hindi maikakailang sumusunod na siya sa yapak ng iniidolong pound-for-pound king na si Manny Pacquiao. James Velasquez, Nakatutok, 24 oras. Sa Germany, mga nagkarera sa snow, halos walang suot. Pangungulektan ng graduation fee sa mga pampublikong paaralan bawal, ayon sa DepEd. Exclusive ang operasyon laban sa mga miyembro umano ng international syndicate na gumagamit sa mga Pinoy bilang drug mule. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras. Balita mula sa bansang Germany, hubad na sumabak sa snow ang mga kalahok sa isang kompetisyon doon. Tiniis ng 13 lalaki at babae ang lamig. Ang suot lamang nila, underwear at sapatos. Nagpadausgo sila sa niebe sakay ng tinatawag na snow sled. Ayon sa ilang sumali, talaga namang damang-dama daw nila ang adrenaline rush habang nakikipagunahan sa finish line. Binigyan naman ng tseke para sa 1,000 euro o halos 60,000 piso ang nanalo sa palaro. 3 taon na ang ginaganap ang naturang kompetisyon, mahigit 17,000 ang dumalo para lang masaksihan ang palaro. Balik po tayo dito sa Pilipinas. Si Chief Justice Renato Corona ang itinuturo ni Ginoong Lauro Visconde na nagsabi umano sa kanya kaugnay sa brasuhan. At yan daw po ay nangyari kaugnay nung pag-absuelto po sa grupo ni Hubert Webb sa kaso ng Visconde Massacre. Itinanggi naman ni Corona ang paratang ni Visconde. Nakatutok si Teresa Andrada. Pinangalanan na ni Lauro Visconde si Chief Justice Renato Corona na siya umanong nagsabi tungkol sa pambabraso umano ni Associate Justice Antonio Carpio sa ibang maestrado para i-acquit noon ang grupo ni Hubert Webb. Ay patunay lamang na may katotohanan yung sinasabi ng ating Chief Justice na binabaraso, na ini-influensyahan at nangyari nga po sa aking paniwala. Bago lumabas noong December 2010 ang desisyon ng Korte Suprema sa Visconde Massacre, sinabi ni Visconde na may source siya sa loob ng Supreme Court na nagsabing may isang justice na nanggagapang para ibasura ang kaso laban kina Webb. Ipinag-utos ng Korte kay Visconde na isiwalat ang source ng impormasyon niya pero wala itong pinangalanan. Kanina humingi ng paumanhin si Mang Lauro kay Corona. Masakit sa aking kalooban na pangalanan, yung taong nagmamalasakit lamang sa akin. Siya po palagay kayo walang personal, ibig ko sabihin, wala po siyang rason, kundi meron po siyang simpatya sa pangyayari sa kaso ko. Kinumpirma rin ni VICC Chairman Dante Jimenez na si Corona ang nagsabi ng impormasyon kay Mang Lauro. September 2010, kasama raw siya ni Mang Lauro na bumisita sa lumang opisina ni Corona. Narinig ko ang sinabi
ni Justice Corona kay Lauro Visconde na talagang binabraso at iniimpluwensyahan ni Carpio ang kanyang mga kasama para mapawalang sala si Webb. Pero maring itinanggi ni Corona na siya ang source ni Mang Lauro. He has categorically denied that issuing those statements. It's really not in his character to say those things. No? Nakipagkita raw siya kina Visconde at Jimenez noong Hulyo sa pag-aakalang babatiin lang siya ng dalawa sa pagkatalaga nito bilang Chief Justice. Pero tinapos raw agad ni Corona ang pakikipag-usap sa dalawa matapos ibinulalas raw ni Visconde ang sama niya ng loob sa kanya at kay Carpio dahil sa umano'y pagkukonsabahan para i-delay ang resolusyon ng kaso. Wala pa raw 5 minuto ang itinagal ng pag-uusap na ito. It's an indirect attack to the court, no? Although it's now the Chief Justice being singled out. No? Ayon kay Marquez, bahala na raw ang korte kung papatulan pa ang issue at kung tatalakayin ito sa susunod na anbang sesyon. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Humahataw ang career ni Lovie Poe ngayon. Pero kamusta na nga ba siya ngayong malapit ng sentensyahan? Ang nalilink sa kanyang si Congressman Ronald Singson sa Hong Kong. Makichika kay Aubrey Carampel. Happy si Lovie Poe sa nangyayari ngayon sa kanyang career. Maswerte nga raw ang buwan ng Pebrero sa kanya na nagkataong birthday month din niya. Imbes na isang birthday party, ay nag-treat siya ng mga bata sa isang theme park. Successful din ang movie nilang My Valentine Girls, kung saan natupad ang dream niyang makatambal si Richard Gutierrez na siya ring leading man niya sa Captain Barbell. Nag-taping na kami and it's very nice. Ayun, full of love yung umiikot sa amin ni Richard sa Captain Barbell so far. And ayun, sweet and he's like being a superhero talaga. Isa pang araw na project na very excited gawin ni Lovie ay ang remake ng pelikulang Temptation Island, kung saan napapabalita ang makakasama niya sina Marian Rivera at Solen Yusa. Hopefully kung kami-kami nga, it's gonna be cool kasi lahat ng friends ko kasama ko. Hindi naman naiwasang itanong kay Lovie ang tungkol sa nalalapit na pagsentensya kay Congressman Ronald Singson. Pero hanggat maaari, ay ayaw na raw ni Lovie na masangkot pa sa issue. We have a lot of reactions and opinions about this and people don't really know what I'm feeling and what my real reaction is about this. So ayun, I'll just keep it to myself. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Abangan! Inakay na Philippine Eagle sa Davao. Namatay na. Kalidad ng pagtuturo ng nursing sa bansa, naghihingalo nga ba? Exclusive na pagsilip sa tour bus ng Team Ascals. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 Oras. Natatandaan niyo pa po ba yung inakay na agila sa Davao na ibinalita namin sa inyo nitong Enero? Nitong nakaraang linggo medyo lumaki na po ito. Pero malungkot na balita, matapos po kasi ang ilang araw, namatay na ang baby eagle na yan. Unang napansin ng Philippine Eagle Foundation na hindi gaanong lumalaki ang ibon. Nawalan din ito ng ganang kumain at nanghina na. Hindi pala nito kayang mag-digest ng pagkain at mag-absorb ng nutrisyon. Sa gitna ng sobra-sobrang bilang ng mga registered nurse na walang makuhang trabaho, patuloy naman daw ang pagbaba ng kalidad ng pagtuturo ng nursing sa kolehiyo. Kaya ang payo ng Department of Labor and Employment sa mga estudyante, mag-ibang kurso na lang daw ang inyong kunin. Nakatutok si June Veneracion. Dalawang ospital ang pinuntahan ngayong araw ni Earl J. Maligsay para mag-apply bilang nurse. 2009 pa siya pumasa sa Nursing Licensure Examination o NLE. Pero hanggang ngayon ay hindi pa siya nakakahanap ng trabaho. Ayoko naman mag-jump sa ibang field kasi sayang, yun nga, magiging sayang din yung mas lalo kung magiging sayang pinag-aralan mo pag nag-ibang field ka. Kaya, tiis lang. Si Maligsay ay isa lamang sa napakaraming registered nurse na walang mapasukan. Sa tala ng Professional Regulation Commission,
287,007 ang surplus ng mga registered nurse sa bansa. At taon-taon lalo pa itong nadadagdagan. Pero habang nagsisiksikan ng mga gustong maging nurse, bumubulusok naman daw ang kalidad ng pagtuturo. Mula nang mabuko ang leakage sa board exams noong 2006, sabi ng Board of Nursing, nagsimula nang bumaba ang passing percentage. At ang resulta nitong huling board exam, 35.25%, ang pinakamababa sa loob ng 10 taon. If we were not reaching 50% passing in the last, 3, 4, 5 years, and ngayon bumaba pa tayo ng 35%, anong quality ang sinasabi natin? Sa liit ng bilang ng mga pumapasa sa mga board exams, sabi ng Professional Regulation Commission Board of Nursing, pwede nang maikumpara sa isang naghihingalong pasyente na nasa intensive care unit ang kurso ng nursing sa bansa. Noong 2006, 240 lang ang mga nursing school sa bansa. Ngayon, 470 na. Ang panukalan ng Board of Nursing, magkaroon ng National Nursing Admission Test na parang entrance exam sa mga graduating high school students na gustong kumuha ng nursing at ang paglalagay ng limit sa pagkuha ng board exam. If you fail the examination 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, what does it tell you? Baka hindi ka talaga meant for that profession. Apila naman ng Department of Labor and Employment, ibang kurso na lang ang kunin sa kolehiyo. They can train for other occupations na related din sa nursing. Medical transcriptionist, for example. Pero para kay Maligsay, darating din daw ang panahon na magkakaroon siya ng trabaho. At darating din daw ang panahon na matutupad din ang kanyang pangarap na maging nurse sa labas ng bansa kung saan malaki ang kita. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Noong January 27, itinampok namin ang karaingan ni Ginang Gemma Taroy. Siya po yung ina na may bukol sa dibdib na kasing laki ng bola. Matapos ang ilang linggo, mabigat pa rin kaya ang dinadala ni Gemma? Kamustahin natin siya. Akala namin kung anong bag lamang ang pilit ay kinukubli ni Gemma sa kanyang jacket noon. Kinulat niya tayo na ipakita niya ang isang gabolang bukol sa kanyang dibdib. Pero ang halos 10 taon niyang pinagdurusahang bukol natanggal lamang sa loob ng 2 oras. Ilang araw matapos ang kanyang operasyon, amin siyang binalikan. Isang mas masiglang Gemma ang umarap sa amin. Sobrang pasasalamat ko sa Diyos. Dinilig ng panalangin yung aking na hindi siya cancer. Ayon sa isinagawang biopsy, benign ang bukol sa dibdib ni Gemma. May mga maliit na porsyento nun, nagre-recur sa kabilang breast, pero nakuha natin lahat yung tumor na meron siya. Hindi pa rin matiyak kung anong pinagnimulan ng mga ganitong tumor. Katulad ng ibang mga bukol sa suso, maaring dahil na-traumatize, nabunggo, o kuminsan naman hormonal nanggagaling. 2 kilo ang bigat nito at halos 1 ruler ang haba ng bukol na tinanggal kay Gemma. Sa tagal na siya'y pinahirapan ito, laking ginhawa talaga nang ito'y maalis. Kung meron kayong nararamdaman sa dibdib nyo na maliit na bukol, kailangan agapan nyo na. Kasi mahirap. Pagbalik sa kanilang bahay, sinimulan na rin niyang ibalik sa dati ang kanyang buhay. Nakakakilos na po ako ng maayos. Nakakagawa na po ako dito ng paunti-unti. Ngunit, ang higit talagang nagpasaya ng paggaling ni Gemma ay ang kanyang pamilya. Happy na ako ngayon dahil sa ngayon makakapag-concentrate na ako, makapaghanap ng trabaho at makakapagsimulang muli. Maraming salamat sa GMA na napagamot na ang mama ko. Ngayon po ay maaalagaan na po kami ni mama. Naway, wala nang hadlang pa sa pagtupad ni Gemma sa kanyang mga pangarap. Ang saya po, dahil isang pamilya na naman ang ating natulungan. Sana nga, simula na ito ng pagbangon ng pamilya ni Gemma. Maraming salamat kay Dr. Hector Santos at sa mga anesthesiologists sa pamumuno ni Dr. Chewy Batan ng Veterans Memorial Medical Center. Para po sa inyong mga donations, bukas po ang aming tanggapan. Maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod
sa bansang New Zealand, mahigit 100 mga pilot whale na yan napadpad sa dalampasigan. At ang ating Team Ascals, pinaigting pa ang kanilang training o pagsasanay. Tuloy-tuloy ang pagtutok natin sa mga balita dito sa 24 Oras. Bukod po sa malakas na lindol, may batayang balita mula sa bansang New Zealand. Mahigit 100 balyena ang natrap sa isang baybayin doon. Patay na raw ang halos kalahati ng mga balyenang yan nang sila po ay natagpuan ng mga tao. At hindi rin naman nagawang sagipin pa yung ibang naghihingalong balyena dahil low tide at hindi na sila maitulak pabalik sa dagat. Wala namang matibay na maisip na dahilan hanggang ngayon ng mga marine scientists tungkol sa nangyari niyan. Natagpuan ng mga balyena nung makalawa o 2 araw bago ang lindol na Yumani sa New Zealand. Eksklusibo pong ipinakita ng Philippine Ascal sa GMA News ang kanilang Ascal Bus. Ang Ascal Bus ang kanilang ginagamit sa paglilipat-lipat nila ng lugar habang sila ay nagsasanay para sa kanilang laban sa Mongolia sa darating na buwan ng Marso. Mula sa lungsod ng Baguio, nakatutok live si Mark Zambrano. Alright? Mike, mas pinaigting na training ang pinagdaanan ng Philippine Ascals sa pangalawang araw ng kanilang training. Sa bantay saradong campus ng Brent School dito sa Baguio City, nilipat ang training ng Philippine Ascals bilang paghahanda sa nalalapit nilang laban kontra Mongolia Blue Wolves sa Ulaanbaatar, Mongolia sa March 15. Sa pangalawang araw ng training, tinutukan ng drills at exercises na magpapalakas ng binti at magpapabilis ng galaw ng bawat player. Gamit ang poles, hurdles, at ladder. Partikular na tinarget ang leg muscle development at lateral speed ng bawat player. Sinabayan din ito ng drills para mapaganda ang ball control, pati na rin ang passing. Ayon kay Team Captain Ali Borromeo, tamang-tama lang daw ang pace ng training nila. Training's been good so far. The coach has really good plans for the team, and I think the first pitch we trained was quite hard in the joints. But Brent's looking good, and the environment, the over environment, the atmosphere of everyone's really receptive. Isa pang dahilan kung bakit mataas ang moral ng Ascals ay dahil sa kanilang maginhawang mga biyahe gamit ang 2 official na Ascals bus. Nandito tayo ngayon sa loob ng Ascals bus. Malamang hindi nyo alam na may ganito na. Ito yung sinasakyan ng ating favorite football team, ang Philippine Ascals, pag bumabiyahe sila papunta sa mga lalaruan nila. Kung makita nyo sa paligid, lahat ng creature comforts na pwedeng gawin at ilagay dito sa bus na ito, nandito. Pwedeng manood ng TV, pwedeng makinig ng music, meron pang mga table para pagkainan. Lahat ng hahanapin ng ating favorite football players, nandito sa loob ng bus na to. All leather din ang mga upuan na kayang mag-upo ng kahit 30 katao. Sa kabilang bus naman na para sa coaching staff, 2 ang TV at may mini conference area pa sa likuran para sa mga meetings on the road. Mike, bukas ay puno rin ang schedule ng Philippine Ascals. Magkakaroon ng press con at isang courtesy call sa mayor's office. At sa hapon, makakaharap nila ang isang kupunan mula dito sa Baguio sa isang tune-up game. Yan muna ang pinakauling Ascals update mula dito sa Baguio City. Mike? Maraming salamat, Mark Zambrano. Susunod, Dennis Trillo nagkwento tungkol sa biglaang Valentine date nila ni Jeneline Mercado. Tutukan dito sa 24 Oras. Chika Minute! Muling pumirma ng kontrata bilang Kapuso talent ang Dwarfina actor na si Dennis Trillo. Ikinwento niya rin kung paano sila nag-last minute date ni Jeneline Mercado noong Valentine's Day. Yan ang chika ni Lars Santiago. 8 taon na sa GMA si Dennis Trillo at nitong nagdaang linggo, muli siyang pumirma ng bagong kontrata sa Kapuso Network. Kasama ni Dennis ang manager niya si Popoy Caritativo at para sa panig ng GMA ay lumagda naman sina GMA Chairman and CEO Atty. Felipe Algozon at Senior Vice President for Entertainment TV Wilma Galvante. Hindi halos makapaniwala si Dennis na 8 taon na siyang kapuso. Masaya raw siya sa GMA, kaya hindi niya namamalayan ang mabilis na pagdaan ng mga taon. Hindi ko na rin ma-imagine yung sarili ko na nakikita yung sarili ko na umaartist para sa ibang mga channel. Dito na ako parang lumaki at mahal ko na tong isang malaking pamilya na to. Si Dennis isa yan sa ating inaalagaan. Definitely marami tayong plano dyan. Sa pag-renew raw ni Dennis ng kontrata, ang una niyang sinabihan, ang girlfriend na si Jeneline Mercado. Nung natanggap ko pa lang yung kontrata,
first time ko pa lang na nabasa, na binalita ko na sa kanya agad. Tuwa din siya, sobrang natutuwa siya para sa akin and sobrang proud siya na maganda yung nangyayari sa akin ngayon. Going strong pa rin ang relasyon ni Dennis at Jen. Noong Valentine's Day nga raw, nagkaroon sila ng last minute date dahil napakapang taping niya sa Dwarfina. Last minute na lang, naghanap kami ng mapupuntahan pero lahat fully booked na. Pero nakahanap kami ng isang restaurant na medyo tago, so doon lang, kumain lang. At ang regalong ibinigay niya kay Jen. Basta maliit lang na bagay na magagamit siya pero isang beses mo lang siya magagamit. Ano naman kaya ang natanggap niya mula sa girlfriend? Wag na, sikreta na lang kasi pag nagbigay ako ng clue, malalaman niyo agad. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. At yan ang mga chika ko for today. Tutuloy bukas for the hottest in showbiz. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mike? Salamat, Pia. Arestado ang 3 Nigeria na hinihinalang mga miyembro ng tinaguriang West African Drug Syndicate. Nahuli sila sa Bacoor, Cavite sa tulong ng ilang tinatawag na mga drug mules. Nakatutok si Jiggy Manicad, eksklusibo. Sa briefing ng Anti-Illegal Drug Special Operations Task Force o AIDSOT ng PNP kanina, inilatag ang isang operasyon laban sa mga miyembro ng West African Drug Syndicate. Ang target, ang 3 sospek na ito mula Nigeria. Nagbibenta rin sila ng shabu. Habang naghihintay ng kanilang items na cocaine para maibiyahe sa Thailand, Malaysia o kaya China. Sa pakikipagtulungan ng drug mules na sina Louie at Laiko, ikinasang operasyon na magitan sila sa pakikipagnegosasyon. We are on the way. We are on the bus. Just wait for us. Para magkasundo sa presyo sa droga, agad na nagkabayaran sa second floor ng isang restaurant sa Bacoor, Cavite. Pero laking gulat nila nang bigla silang arestuin ng mga tauhan ng AIDSOT. Para matigil na yung mga ganyang aktibidades ng mga Nigerian dito sa Pilipinas. Kasi nga maraming nakukulong ng dahil sa kanila sa ganyang trabaho na pinapagawa nila. Kaya gumagawa kami ng mga ganitong hakbang. At yun lang ang maitulong namin sa pamahalaan para matigil na yung mga ganyang aktibidades. Yeah, I was having business here. I brought computer here, but I lost all the money, all the goods. Sa tactical interrogation ng mga pulis, lumalabas daw na lumalim din ang koneksyon ng Nigerians sa mga sindikato ng droga sa Pilipinas. Dahil ang itinuturo raw source ng mga ibinebentang shabu, isang Chinese. O titignan natin yung angulo na connected na sila sa mga local drug syndicates natin dito na nagpapakalat ng shabu. At baka nga ganun na yung nila kasi parang binalalabas po nila is pang-finance yata nila sa operation nila yun eh. Pansamantalang isa sa ilalim ng PNP sa kanilang kustodiya ang mga nahuling Nigerian. Jiggy Manicad, nakatutok, 24 oras. Ginunita ni na dating Pangulong Fidel Ramos, Senate President Juan Ponce Enrile at Senador Gringo Honasan ang kanilang naging bahagi sa 1986 People Power Revolution na nagbalik ng demokrasya sa ating bansa. Banat naman ni Senador Bongbong Marcos, ang EDSA People Power Revolution daw ang nagpahirap sa ating bansa. Nakatutok si Marisol Abduraman. February 22, 1986 sa conference room ng Department of National Defense sa Camp Aguinaldo. Magkasamang humarap sa media ang nooy Minister of Defense Juan Ponce Enrile at nooy Vice Chief of Staff ng AFP na si Fidel Ramos para ihayag ang kanila ng paggalas kay Pangulong Ferdinand Marcos. We are no longer afraid to die because enough is enough, Mr. President. I think you know that your time is up. Makalipas ang 25 taon, muli itong sinariwan ng key players ng EDSA Revolution ang sandaling ito at ang makasaysayang lugar na ito kinilala na ng National Historical Institute. To give importance to a part of Philippine history, what happened here is very historic. We might as well
since it's already a National Historic Site. Sa hallway papasok sa conference room, makikita ng mga nangyari simula noong February 22 hanggang February 25, 1986. Nandito rin ang mga iba't ibang memorabilia na ginamit sa makasaysayang Bloodless Revolt. Dito mismo sa kwartong ito ng pulong ang nooy Ministry of Defense Juan Ponce Enrile at si dating Vice Chief of Staff Fidel Ramos, 25 taon ang nakalilipas. Dito nila pinag-usapan at inanunsyo ang kanilang pagkalas kay Marcos. Si Pangulong Nonoy Aquino nagpasinaya sa D&D Mini Museum at Conference Hall. Dito pong araw na to, ginugunita natin ang petsa, ang minuto na kung saan nanumbalik ang sandatang lakas ng Pilipinas sa paglilingkod sa taong bayan. Dito po pinairal yung kanilang konsensya sa nakikita ng problema. Sinariwa ni Enrile ang kanyang alaala ng mga panahong yun. Ayon kina Enrile at Hunasan, wala silang pinagsisisihan sa kanilang naging desisyon nung kritikal na panahong yun. Meron kaming basihan kung bakit kami umaklas yung sarili namin. Dahil buhay na namin ang nakataya doon. Kung anong ginawa ko, paninindigan ko yun. What has happened in Tunisia, Egypt, Libya, Bahrain, this new wave, this fresh wind of change. 25 years ago, we never imagined that this would happen in secular societies such as the ones we are observing now in the Middle East. So this is part of our legacy to the world. Hinanakit lang ni Ramos, tila nawawala na raw ang kahalagaan ng diwa ng EDSA sa mga kabataan ngayon. Asan yung mga kabataan ngayon? Nasa school, nasa Facebook, nasa mall. Pero para kay Senador Bongbong Marcos, anak na napatalsik na Pangulo, maunlad na daw sana ang Pilipinas kung hindi nangyari ang EDSA Revolution. Siguro Singapore na tayo ngayon. Di naman sang-ayon dito ang kapwa-senador na si Miriam Santiago. Nasa authoritarian system nga ang Singapore tulad ng Pilipinas noon, pero wala naman daw corruption doon, kaya di raw maikukumpara ang dalawang bansa. Marisol Abdurrahman, Nakatutok, 24 Oras. Isang Rondalia concert ang idinao sa Bantayog ng mga bayani sa Quezon City. Layo ng konsyerto na buhayin ng diwa ng EDSA People Power sa pamagitan ng musika. Nakatutok si Mari Dumari. Sa himig ng awiting ang tangi kong pag-ibig, sinimula ng mga musikerong ito ang pagtatanghal. Tila ba ipinapahiwatig ang pagbabalik ng sinaunang suyuan ng mga Pilipino. Gamit ang rondalya at iba pang instrumento, sinundan ito ng ilang pang klasiko at makabayang musika sa Bantayog ng mga bayani sa Quezon City. Bahagi ito ng pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng People Power Revolution at gayon din ang Bantayog ng mga bayani na itinayo matapos ang mapayapang revolusyon. To us Filipinos, celebration is always includes music, not just for remembering EDSA, but also for continuing to steer love of democracy, freedom, and justice. Ikinalulungkot umano ng mga kasapi sa EDSA People Power ang kawalan na ng kaalaman ng kabataan sa tunay na diwa ng EDSA at ang hirap na idinulot ng diktadoryang rehime ng mga Marcos. Sa pamamagitan ng mga himig na tinugtog dito sa Rondalia Concert, layo ng mga organizers na buhayin at lalong pahalagahan nating mga Pinoy ang ating demokrasya at kalayaang ipinaglaban ng mga tinaguriang heroes of EDSA. Nagtanghalang si Sisters of Mary School Boys Town Rondalia ng Silang Cavite. Bagamat hindi himig Pinoy, nakibahagi rin at nagpakitang gilas ang Sai Hongpeng ng Thailand. At yan po mga balita ng aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.